Alam mo po, Miss Gandara, simula nang matapos ang bakasyon nila Kim, ang dami mga bashes na naglabasan dyan. Ayan, dyan mo mararamdaman na talagang marami ding naiinggit sa Kim Pao. Pati yung dalawa, nabaliw, nakalabas na naman. Then, sa hawla nila at panay din ang tahol. Pansin niyo ba, simula hindi yan na issue na live-in, 'di ba? Kumuda ng kumuda yung dalawa. Grabe, mga hindi makamove on sila. Gulong-gulo ang mga balahibo nila, takot sila. Kaya gumagawa ng hula sila ang may gawa-gawa na wala sa showbiz ang makakatuluyan. Hala, alam nila? Sino kaya yon? Biro mo yon? Hindi nila mahulaan kung sino yon. Pero kinokontra nila yung live-in issue. Ang galing, masyado ni Oki talagang gumagamit na ng manghuhula. Nahihirapan na siyang alamin pati yung lagay ng kaso nila Cam. 'Di ba alam na agad niya na matatalo daw si Kim sa kaso? Biro mo yon, nalaman na niya agad. Ilan kayang attorney ang tinanungan ni Ogie? Pati si attorney Oliver, tinanong mo na rin. Pakahilmero ka, di ba? Ano pa, Ogie, ang alam mo sa buhay ni Kim? Nako, ayun na nga, madagdag pa natin yung sa kaso ni Kim na matatalo daw siya dito. Di ba napakaneka? Sa halip na okay maglatag, pero invested eh. Yung tipong nanguna-nguna na siya magtanong-tanong para lang may ma-update tungkol sa kaso nito ni Kim. Pwede naman niyang ma-update na eto grabe yung ginawa ng kapatid niya kay Kim sa kabila ng mga sakripisyo ni Kim sa kanya. Pero yung pangunahan yung kaso, magtanong pa sa attorney para lang pag-usapan. Iba, talagang for the content talaga siya doon. Anyway, di natin masisisi kasi content creator naman talaga siya. Di ba? Trabaho niya po yan sa showbiz. Magchika-chika sa showbiz. Pero kasi kiniklaim niya na na fan siya ng Kim Pao. So sana kapag ikasisira naman ni Kim, palagpasin na niya. Kaya siguro hindi niya makuha-kuha ang tiwala ni Kim na magpa-interview sa kanya kasi ganoon. Sabi naman dito sa komento ni Ma'am Norma Daya, Good AM Kandare, si Ogie ay talent manager ni Janine Gutierrez at vlogger pa ni Gigi. So very obvious na si Ogie D in favor siya na sila ni Che and Paulo ang mag-love team at magkatuluyan kasi may step and siya kay Janine, whereas kay Jericho na rumored live-in ni Janine ay wala yata binibigay na yung stipend Ogie Diaz. Kaya yung ginawa niya na ipahula si Kimi kay Rudy Baldwin ay strategy lang dalawa ni Ruby Baldwin para yanigin at takutin tayo ng hula niya at tungkol sa non-showbiz. Yung mapapangasawa ng isa sa kanila ay non-showbiz Gandara. Hindi kami patitinag dyan kay Ogie Diaz. Fake lahat yung vlogs nyong dalawa ni Rudy B. Baldwin. At sana'y huminto ka na OD sa kakavlogs mo kay Kimi. Kasi hindi na babalikan yung idol mo na si Jay ni Paulo. 3M lang naman ang ayaw niya kay Jay. Research nyo na lang yung 3M na yan. God bless Kim Pao in all their ganap. So baka ma-misinterpret ng iba yung 3M. Ibig sabihin tatlong letter M, nagsisimula sa letter M. Ayan. Alam ko na yung isa malandi. Kasi yan yung sinasabi ni Paolo na ayaw niya sa malandi. Pero we're not naman na si Jay is like that. It's just that ina-assume kasi ng mga fans na one of the reasons kasi nagpapakita siya ng motibo kay Paolo. Ayaw po ni Paolo na yung girl ay naghahabol at nagpapakita talaga ng motibo first. Talagang si Paolo po ay very alam mo yung typical na
ang hanap ay dalagang Pilipina talaga. Yeah. And si Kimi, ganun po. Anyway, ko naman tayo dito sa usapan ng mga fans pinagkakaguluhan sa social media, lalo na po sa mga groups, sa Blue App, sa X, na kung saan ay si Kimi kinakareer ang pagiging wifey talaga naman. Habang nagpapagaling pa si Paula Avellino hanggang next month pa daw po kasi ang gamutan ni Papi Paulo, kinakareer muna niya ang pagiging wifey at inaalagaan niya si Pau. Ayan, ang usapan ngayon sa mundo ng social media. And isa pang balita, si Kimi ay talaga naman nga raw pong anak na ng Pasig. Uy, grabe, napapadalas from from Quezon City to Marikina to Pasig nga raw. Itong si Kim Chu, grabe naman, napadpad, laging napapadpad si Kimi si Pasig. Ano bang meron sa Pasig? Charot. So ayan, natutuwa po ang mga fans ngayon dahil ano daw po, connect nila ang mga bagay-bagay kina Kim and Paolo. So parang hindi na nga kinakailangan pa ng palaisipan. Nakakakilig talaga ang balitang inaalagaan ni Kim Chu si Paulo Avellino habang nagpapagaling ito. Kaya naman hindi maiwasang ma-excite at matouch ang mga Kim Pao fans. Para sa marami, ipinakita nito ang malalim na malasakit at pagiging maalaga ni Kim, hindi lang bilang kaibigan o katrabaho, kundi bilang isang taong tunay na concerned sa kalagayan ni Paulo. Sa gitna ng pahinga at pagpapagaling, ang simpleng presensya at paghaalaga ay malaking bagay na at doon lalong kinilig ang fans. Marami ang nagsasabi na hindi basta-basta ang ganitong effort lalo na sa busy na mundo ng showbiz. Kaya para sa Kim Pao supporters, parang tahimik pero malinaw itong patunay na may espesyal na ugnayan ng dalawa, kahit hindi man nila direktang sinasabi. Dagdag pa rito, ang ganitong mga balita ay mas lalong nagpapalakas sa paniniwala ng fans na totoo at genuine ang pinapakita ni na Kim at Paulo. Walang arte, walang pilit, puro malasakit lang. Kaya naman patuloy ang kilig, suporta at paghihintay ng mga fans sa susunod pang kaganapan sa Kim Pao story. Sa huli, ang tunay na kilig ay nasa simpleng pag-aalaga at pag-intindi, at iyon ang nakita ng mga fans kay Kim Chu para kay Paulo Avellino. Para sa akin, positibo at nakakatuwang balita ito. Ipinapakita nito na si Kim Chu ay isang taong may malasakit at tunay na concern lalo na sa panahon na kailangan ni Paulo Avellino ng pahinga at pag-aalaga. Hindi ito basta chismis lang na pampakilig sa fans. Sa halip, makikita rito ang pagiging makatao at maalaga ni Kim. Sa showbiz kung saan bihira ang tunay na koneksyon, ang ganitong kilos ay nagbibigay ng magandang halimbawa. Kapag may pinagdaraanan ng isang tao, mahalaga ang presensya at suporta ng mga taong malapit sa kanya. Natural lang nakiligin ng mga Kim Pao fans dahil ang ganitong aksyon ay hindi scripted o pilit. Simple pero may lalim. Ipinapakita nito na anuman ang tunay na estado ng relasyon nila, may respeto, pag-aalala at malasakit na namamagitan. At iyon ang mas mahalaga kaysa sa mga label. Sa huli, mas maganda na ituon ng pansin sa pagpapagaling at kapakanan ni Paulo at sa kabutihang loob na ipinakita ni Kim. Kung may kilig man ng fans, bonus na lang iyon. Ang mahalaga, may isang taong handang umalalay sa oras ng pangangailaman. Sa totoo lang, ang balitang ito ay hindi lang simpleng pampakilig sa mga Kim Pao fans, kundi isang malinaw na pagpapakita ng tunay na malasakit at pag-aalaga. Sa isang industriyang sanay sa ingay, intriga at scripted na galawan, ang ganitong kilos ay tumatama sa puso dahil simple pero totoo. Walang engranding pahayag, walang pasabog na post, pag-aalaga lang na tahimik pero ramdam. Makikita rito ang pagiging genuine ni Kim Chu bilang tao.
Kilala siya ng marami bilang masayahin, masipag at palabiro. Pero sa balitang ito, lumabas ang mas malalim niyang side, ang pagiging maalaga, maunawain at handang laanan ng oras para sa kapakanan ng iba. Hindi madaling mag-alaga ng may sakit, lalo na kung pareho kayong abala sa trabaho at may sariling pinagdaraanan. Kaya para sa fans, malaking bagay ang effort na ipinakita ni Kim. Sa panig naman ni Paolo Avellino, makikita na may tiwala at comfort level siya kay Kim. Hindi lahat ng tao ay pinapapasok mo sa panahon ng kahinaan mo. Ang pagpapagaling ay sensitibong yugto at ang presensya ng taong nagmamalasakit ay nagbibigay hindi lang ng pisikal na tulong kundi emosyonal na lakas. Kaya lalong naniwala ang fans na may espesyal ang koneksyon ng dalawa. Hindi man malinaw sa salita, malinaw naman sa gawa. Natural lang din na umapaw ang kilig ng Kim Pao fans. Para sa kanila, ito ang klase ng kilig na hindi pilit at hindi gawa-gawa. Yung tipong kahit simpleng balita lang, ramdam mo ang sincerity. Hindi ito tungkol sa love team hype lang, kundi sa idea na may dalawang taong marunong mag-alaga at umunawa sa isa't isa. Pero mahalagang banggitin na sa gitna ng lahat ng kilig, dapat manatili ang respeto sa personal na espasyo ni na Kim at Paolo. Ang pagpapagaling ni Paolo ang pangunahing dapat pagtuunan ng pansin, hindi ang paglalagay ng pressure o mga expectations. Kung ano man ang tunay na estado ng relasyon nila, sa kanila lamang iyon. Sa kabuuan, ang balitang ito ay nakakagaan ng loob. Pinapaalala nito sa atin na sa likod ng mga artista at headline, may mga taong marunong magmahal sa simpleng paraan, sa pamamagitan ng pag-aalaga, pag-intindi at paglalaan ng oras. At kung doon kinilig ang fans, hindi iyon masama. Dahil minsan, ang pinakamalakas na kilig ay nagmumula sa tahimik na malasakit. May ilan pang mahahalagang puntos na maaaring idagdag sa balitang ito na mas nagpapalalim ng kahulugan nito, hindi lang bilang kilig moment, kundi bilang isang mas makabuluhang sitwasyon. Una, ipinapakita ng balitang ito ang kahalagahan ng emotional support sa panahon ng karamdaman o pahinga. Hindi sapat ang gamutan at pahinga, malaking tulong ang presensya ng taong nagmamalasakit. Sa kaso ni na Kim at Paolo, malinaw na may mutual na pag-aalala at pag-unawa na bihira at mahalaga lalo na sa mundong puno ng pressure gaya ng showbiz. Ikalawa, magandang paalala ito sa mga fans na hindi lahat ng relasyon kailangang ipangalandak sa social media. Minsan, ang tunay na koneksyon ay tahimik, pribado at hindi kailangan ng patunay online. Kaya mas lalong tumitibay ang respeto ng tao kay Kim at Paolo dahil marunong silang magtagtag ng hangganan pagitan ng personal at publiko. Ikatlo, ang ganitong balitang ito ay nagpapakita rin ng maturity ng dalawa. Hindi ito kilos pang pakitang tao lang o pampromo, kundi isang responsableng hakbang ng isang taong may malasakit. Sa edad at karanasan nila, mas pinapahalagahan na nila ang kalusugan, kapayapaan ng isipan at totoong relasyon kaysa sa ingay ng intriga. Dagdag pa rito, para sa mga Kim Pao fans, ang balitang ito ay nagbibigay inspirasyon na ang tunay na kilig ay hindi lang sa matatamis na salita, kundi sa mga gawa, pag-aalaga, pag-unawa at pagiging naririyan sa oras ng pangangailaman. Iyan ang klase ng koneksyon na hinahangaan ng marami. Sa huli, ang pinakamahalandang idagdag sa balitang ito ay ang paalala na ang kabutihang loob at malasakit ay laging may positibong epekto, mapa-artista man o ordinaryong tao. Kung may kilig man ang fans, sana ay sabayan nito ng respeto, suporta at dasal para sa tuluyang pagpapagaling at kapakanan ni Paolo Avellino at sa kapayapaan ni na Kim Chiu.